Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan sinimulan na nga nila ang kanilang meditation, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakaramdam si Lin Yuan ng kakaiba sa kanyang sarili, kaya naman agad itong tumakbo paalis upang maglabas ng sama ng loob, habang naiwan naman ang Savage Ape na nagmi-meditate, at sa kanyang pagbabalik, biglang nawala si Miss Ape sa katayuan nito kaya hinanap niya ang Savage Ape. Inakala ng ating bida na ito'y umihilang, ngunit bigla itong napukaw ang atensyon sa nilalang na nasa kanyang ibaba. Mula sa ibaba niya ay nandito pala ang babae at nagtatatalon para mapansin ito ng ating bida. At nang mapansin na nga ito ni Lin Yuan ay labis-labis itong nagulat sa kanyang nakita, dahil sa hindi kapanipaniwalang bilis ng Savage Ape maging tao. Subalit maya-maya lang ang reaksyon ni Lin Yuan ay nag-iba. Sabay napatanong ito sa kanyang sarili na kahit ngayon siya ay hinahamak pa rin siya ng isang babae kahit isang halimaw. Makalaan lang ang ilang sandali, agad ng ating bida sinimulan ang unang hakbang patungo sa pagiging isang tao. Sa isip-isip ng ating bida na wala siyang pakialam kung mas magaling pa sa kanya si Miss Ape patungkol sa pagiging malakas nito, maging sa endurance, at sa sparring, dagdag pa ni Lin Yuan na ang pinanghuhugutan niya ng lakas ay ang kanyang hindi matitinag na teorya, kaya naman hindi ang ating bida pananghinaan ng loob. Tinatagan ng ating bida ang kanyang sarili at nagpatuloy itong mag-meditate. Nagpatuloy ang ganitong kaganapan hanggang abutin ng ating bida ang tanghali ng walang kinainan. Maya-maya lang ay inabot na ang ating bida ng hapon, subalit sa mga oras na ito'y nagagambala na siya ng Savage Ape dahil kailangan na ng ating bida sindihan ang mga kahoy upang makapagluto na itong. Subalit hindi ito pinansin ng ating bida bagkus itinuloy lang nito ang kanyang ginawa. Bukod pa dyan ay unti-unti na rin si Lin Yuan pananghihinaan ng loob kaya halos balak na nitong sumuko. Sa huli ay hindi rin ng ating bida natagalan pa ang haba ng kanyang pasensya, kaya naman sa galit nito'y pasigaw niyang sinabihan si Miss Ape na ang pagmaster ng sikreto ng shape-shifting fruits ay hindi dapat nito ipagmalaki. Dagdag pa dyan ay pagalit din niyang pinatigil ang Savage Ape sa pagtataka sa kanyang harapan dahil ginagambala siya nito. Maya-maya lang ay nagtataka si Lin Yuan kung ano ang nangyayari, samantala namang nang napansin ng Savage Ape ang ginawa ng ating bida ay pinasara nito ang bibig ng ating bida, sa takot na baka siya ay masaktan, ngunit sa isip-isip naman ng ating bida na hindi niya gustong magpalabas ng furry breath subalit bigla na lang ito lumabas kahit hindi niya ito pinapalabas. Dagdag pa dyan na isip ni Lin Yuan ang lohikang ito na ang kanyang furry breath ay katulad ng shape-shifting fruits, kaya naman ay kailangan niyang mag-focus sa isang punto. Subalit sa huli ay hindi na ni Lin Yuan inalala pa ang pagiging tao, sa kadahilan ng batid niyang kung ang furry breath niya ay kanyang pakakawalan ay maaari nitong sirain ang kanyang bahay, kaya naman hindi na niya ito inilabas pabagkos ay agad ni Lin Yuan ito kinain. Makalipas lang ang ilang sandali ay guminhawa na ang pakiramdam ng ating bida dahil nagawa niya itong mapawalang bisa. Matapos ni Lin Yuan makain ang kanyang furry breath ay bigla na lang umilo ang kanyang buong katawan kaya naman ay labis niya itong ikinapagtaka. Kasunod nun ay tuluyan nang naging tao ang ating bida, bukod pa dyan ay kanya ring napagtanto ang madaling paraan upang makapag-transform sa pagiging tao, kaya naman labis-labis ang saya nitong nararamdaman. At sa mga puntong ito ay nais na niya agad subukan ang kanyang buong lakas sa tao niyang katawan. Sa mga oras ding ito, kahit palubog na ang araw ay masayang-masaya ang ating bida dahil ngayon ang 1,000 pull-up, at ang 100,000 na pagtakbo ay kayang-kaya na niya itong gawin ng walang kahirap-hirap. Mabilis si Lin Yuan tumakbo ng paikot-ikot ng walang pagod, samantala namang ang Ancient Savage Ape ay nagugutom na kaya sinasabihan nito ang ating bidang gumawa ng apoy. Subalit hindi naman niya narinig ang mga salita ng Savage Ape kaya't kahit gabi ay itinuloy pa rin ito ang kanyang pagsasanay. Mabilis si Lin Yuan nag-pull up determinadong lampasan ang dati niyang nagawa at ang dati niyang bansag na si 8 seconds, at sa mga puntong ito ay nakasampu na ang ating bida ng pull up sa 8 segundo pa lang. Matapos ang buong gabi ng pagsasanay ng ating bida, mula sa kuweba ng ating bida umabot na ang pull up ni Lin Yuan sa 4,200. Kaya naman bumaba na ito at tinapos na niya ang kanyang pagsasanay, masayang-masaya ito sa kanyang ginawa, napag-alaman rin niyang mas maayos magsanay sa katawan ng tao kaya ganun-ganun na lang ang kanyang pananabik. Matapos ang mahabang gabi ng ating bida ng pagsasanay ay hanggang ngayon, nakita ni Lin Yuan na tulog pa rin ang kanyang mga kasamahan kaya agad niya ang mga itong pinaggigising upang mag-practice,
Si Little Orange ay pinapunta ni Lin Yuan upang ito ang magsilbing babala kung mayroong halimaw ang paparating, samantalang si Miss Ape ay inutusan ni Lin Yuan na bumalik sa anyo ng tao para silang dalawa ay makapagsanay. Makalaan lang ang ilang sandali ay nakapag-transform na nga ang Savage Ape sa tao, kaya agad itong sinabihan ni Lin Yuan na hindi na niya kailangan magpigil, kaya naman mayabang na inakit ni Lin Yuan si Miss Ape ng isang laban, at kung sakaling manalo sa kanya ang babae ay sinabihan ito ng ating bida na bibigyan niya ito ng 10 barbecue na mayroong seasoning. Sa kabilang banda naman ng marinig ng Savage Ape ang mga binitawang salita ng ating bida ay lumiwanag ang buong muka nito na para bang dumating na rin ang matagal nitong inaasam. Maya-maya lang kahit hindi pa tapos si Lin Yuan magsalita ay agad na itong tumalon patungo sa ating bida at tila mo ay nagniningning na naman ang kanyang mga mata. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang babae at agad nitong binayo ang walang kamalay-malay na si Lin Yuan, kaya naman nabigla dito si Lin Yuan sabay sabi kay Miss Ape na hindi pa siya nagsisimula na magbigay ng hudyat sa kanilang pagsisimula. Matapos ng Savage Ape bigyan ng ating bida ng malakas na suntok ay agad niya itong pinasundan pa ng sunod-sunod na atake kung saan ay walang awa nitong binugbog si Lin Yuan. Sa kabilang banda naman ay pinahinto na ni Lin Yuan ang babae dahil sa hindi na niya ito matagalan pa. Makalipas ang 1 linggo mula sa kuweba ni Lin Yuan, at habang sa itaas nito ay makikita ang kanyang estatwa na nagpapahiwatig na kanyang pag-aari ang teritoryong ito. Lumipat ang eksena kung saan habang naglalakad ang dalawa, makikita ang hirap ng dinanas ni Lin Yuan na pagsasanay sa piling ng Savage Ape, at sa linggong ito napansin rin ni Lin Yuan ang paglakas ng Savage Ape kaya lagi siyang bogbog dito. Ngunit hindi na ito ni Lin Yuan pinagtuunan pa ng pansin at itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan, binilang ng ating bida ang kanyang hawak na evolution points kung saan ay ngayon ang lahat-lahat ng kanyang evolution points ay nasa 600,000. Kaya napagpasyahan ni Lin Yuan na itabi ang kanyang 100,000 evolution points at ang natira ay kanyang gagamitin. Sinabihan ng ating bida si Kun na gusto niyang ubusin ang 500,000 evolution points para sa kanyang laki, na agad naman itong sinunod ni Kun ng walang halong pagtutol, at mula sa sistema ay lumabas dito ang buong impormasyon ni Lin Yuan, kung saan pinangunahan ito ng host na si Lin Yuan. Ang kasalukuyang race ng ating bida ay Koi aka Thunder Dragon, at ang state ni Lin Yuan sa ngayon ay puberty na maaari pang magbago, at mayroon din ang ating bida ng dugo ng Titan rank na maaari ding mag-upgrade. Bukod pa dyan ay ang kasalukuyang taas ni Lin Yuan ay nasa 58 meters, at may bigat ng 580 tonelada. Samantalang ang attack method naman ng ating bida ay ito ay dash, bite, at ang panghuli ay ang kanyang Dragon Fling. Dagdag pa dyan ang pinakahuli ay tinatawag bilang special skills, kung saan ito ay naglalaman ng mga kakayanan ng ating bida. Ang unang skills ni Lin Yuan ay tinatawag na Dev-R na may S+ rank skills. Ang pangalawa ay isang C rank skills na may pangalang Lightning, pinasundan ng Night Vision, Lightning na isang E rank, Monster Compass rank B+, Furry Breath rank S, Radioactive Rays rank A, Thorn Armor rank B, at ang panghuli ay ang Dragon Roar rank A skills. Matapos ng ating bida mabayaran ang sistema ay biglang lumiwanag ang buo niyang katawan senyales na ito'y nag-uumpisa ng magbago, at sa nangyaring proseso ay muli na naman nagpadama ang sistema, kung saan nakasaad dito ang katayuan ng ating bida na mayroon itong bloodline ng ancient mythic titan beast na si Koi, na naitala sa kabundukan at karagatan. Bukod pa dyan ay napasok na rin si Lin Yuan sa puberty. Matapos ang buong proseso ay nagulat dito ang Savage Ape na kanina pa nagtataka kung bakit biglaang lumaki ang ating bida nang hindi niya nalalaman. Subalit sa katanungan naman ng Savage Ape ay pinaliwanagan ito ng ating bida, at gaya ng nauna niyang paliwanag ay sinabi niya na sinusunod lang niya ang malusog na pagdadayat kaya naman ay naging dahilan ito upang siya ay lumakas. Bukod pa dyan ay ipinaalam niya rin kay Miss Ape na huwag kalimutang mag-ehersesyo. At dahil ayaw na ni Lin Yuan ito pag-usapan pa at iniba na lang ni Lin Yuan ang kanilang paksa at inakit na lang ni Lin Yuan ang babae maglakad dahil nasasabik na siyang makita ang kanilang resulta sa ginawa nilang pagsasanay sa nagdaang linggong ito, at habang nakatingin si Lin Yuan sa kanyang mapa ay dagdag pa niyang nakakita siya ng bahay ng mga Carrion Gecko banda sa south ng Misty Forest. Kaya naman inakit niya ang kanyang kasama na sunugin nila ito at ang iba ay kanilang patayin upang kanilang ihawin, at nang marinig ni Miss Ape ang mungkahi ng ating bida ay labis-labis itong nasiyahan basta ang kanilang pag-uusapan ay patungkol sa mga inihaw.
Malakas itong sumigaw sa pagsang-ayon sa mungkahi ng ating bida na patayin lahat ang carrion gecko, at samantala namang sa isip-isip ng ating bida na parang na-master na niya ang skill sa pakikipag-usap sa isang patay gutom na nilalang. Lumipat ang eksena sa teritoryo ng mga carrion gecko, at sa lugar na ito ay may mga carrion gecko na nagpapatrol na tila mo ang mga nilalang na ito ay ang bantay sa bunganga ng kuweba. At mula sa likudan ng bato ay nandito ang dalawa habang pinagmamasdan ang mga carrion gecko na nagbabantay, at bukod pa dyan ay napagtanto rin ni Lin Yuan na wala silang mahanap na paraan upang lumusot ng walang nakakaalam na tukos sa kanilang gagawin. Sa una ay bibigyan pa sana ng ating bida ng instruction ang kanyang kasama, subalit nang ito'y kanyang muling lingunin, muli na naman itong nawala sa kanyang tabi, at nang ibalik ni Lin Yuan ang kanyang tingin sa mga tuko ay nandito na pala ang kanyang kasama, at mabilis itong tumatakbo patungo sa mga carrion gecko habang nagsisisigaw, kaya naman ay wala nang nagawa pa ang ating bida kundi sabihan ang babae bilang hangal, napatanong na lang ang ating bida kung alam ba nito ang mga benepisyo ng paglusot. Sa huli ay nalaman na rin ng mga carrion gecko na may nanghihimasok kaya naman ay agad na itong sumugod patungo sa nanghihimasok na nilalang, at sa ginawa ng tuko ay madali lang naman ito napatigil ni Miss Ape nang walang kahirap-hirap. Matapos ng Ancient Savage Ape pabagsakin ang unang tuko ay mabilis sumunod ang dalawa pa ng walang pag-aalinlangan, subalit pareho lang ang kinahinatnan ng mga ito sa naunang nilalang na dinurog ni Miss Ape ng madali. Matapos ni Miss Ape paslangin ang tatlong tuko ay mabilis nakatunog ang mga iba pang carrion gecko kaya naman ay mula sa kuweba, unti-unting nagsipaglabasan ang karagdagan pang kalaban, at sa mga pagkakataong ito ay marami ng nilalang ang kanilang kakalabanin. Gayunpaman, kahit na maraming kalaban ang dumating hindi man lang nakaramdam ng takot ang ating bida bagkus labis pa itong nasiyahan, agad na tinanong ni Lin Yuan si Miss Ape kung madali ba nitong napapatunguhan ang mga carrion na umatake, dagdag pa ni Lin Yuan na dahil ito sa ginawa nitong training, kung saan ang lakas, bilis, at ang reaksyon nito ay talagang napahusay. At bukod pa dyan, natatawa ang ating bida na pinagmamasdan ng mga dumating na nilalang, sa kadahilanang wala pa siyang araw ng kapayapaan mula nang makilala niya ang Boombird at ang Wolverine, kaya naman labis-labis ang sayang nararamdaman ni Lin Yuan dahil ngayon magkakaroon na siya ng pagkakataon upang makaranas ng magandang laban. Lumipat ang eksena kung saan, walang habas ng dalawa pinagpapaslang ang mga carrion gecko ng walang awa, tuwang-tuwa ang ating bida sa kanilang mga nakuhang pagkain dahil ang dami ng kanilang napaslang na nilalang ay sapat ng pagkain sa loob ng isang linggo. At habang patuloy ng ating bida pinapaslang ang ilang tuko ay napatanong ito kung bakit patuloy ng mga carrion gecko hinahanap ang kanilang kahihinatnan gayong malapit na ang mga itong maubusan ng bilang sa paraang ito. Lumingon si Lin Yuan sa Ancient Savage Ape at pabiro niya itong sinabihan na maganda ang pakiramdam kung ito'y mas malakas kesa sa kanyang kalaban, dagdag pa ng ating bida na kahit gaanuman karami ang mga carrion gecko ang paslangin ni Miss Ape sa araw na ito'y gagawin niya itong inihaw na mayroong pampalasa para dito. Ang Savage Ape na walang pinalampas na ganitong pagkakataon ay labis na umiral ang pagkagahaman, kaya naman agad itong nagpresenta na ang gusto niyang barbecue ay 500. Sa kabilang banda naman ay pinuri ni Lin Yuan ang katapangan ng mga carrion gecko, dahil ang mga ito ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban, kaya sinabihan ito ni Lin Yuan na ang mga nilalang na ito ang natatanging mga kalaban na kanyang nakatagpo. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang huminto ang mga carrion gecko sa pagsulong, at ang mga ito'y lumingon pabalik at nagsimula na silang maglakad pabalik sa loob ng kuweba, kaya naman nagtinginan ang dalawa sabay napatanong ang ating bida kung ang mga ito'y bumabalik. Nadismaya si Lin Yuan sa mga tuko dahil mas pinili pa ng mga itong umatras sa halip na makipaglaban, habang ang Savage Ape naman ay labis na naiinis dahil sa tumatakas na ang kanyang mga barbecue, at nang tuluyan na ngang nawala ang mga carrion gecko, minabuti na lang ng ating bida na pabayaan muna ang mga ito at sinabihan ng ating bida si Miss Ape na susuriin niya muna ang kuweba, subalit ang Ancient Savage Ape naman ay labis na nanggagalaiti at malakas nitong isinisigaw ang barbecue ng paulit-ulit. Sa huli ay tuluyan na ngang nawala sa katinoan ng Savage Ape at tuluyan na nga itong tumakbo patungo sa loob ng kuweba habang pinapabalik ang kanyang mga tumakas na barbecue, bagamat pinatigil na ito ng ating bida ay hindi naman ito sumunod at patuloy lang itong pumasok ng padalos-dalos, kaya naman wala nang nagawa pa ang ating bida kundi sundan na lang ito. Makaraan lang ang ilang sandali medyo malalim na rin ang kanilang naaabot, kaya naman agad itong sinuri ni Lin Yuan,
subalit walang na-detect ang monster compost ng ating bida kaya labis itong nagtataka sa biglang paglalaho ng mga carrion gecko. Sa hinala ni Lin Yuan kapag hindi ang mga ito makita ng kanyang monster compost ay nakakatiyak siyang baka ito'y isang patibong, kaya naman hinimok ng ating bida si Miss Ape na bumalik ngayon at bumuo ng paraan. At sa hindi inaasahang pangyayari ay tuluyan nang nagpakita ang mga tumakas na mga tuko, kung saan mula sa kanilang itaas ay nagsipaglabasan ang mga ito. Kaya naman naalerto ang ating bida pati ang kanyang kasama sa paparating na labanan, at gaya nga ng hinala ng ating bida ay hindi nga ito nagkamali ng hinala at sa mga puntong ito ay pinalibutan sila ng mga tuko, kaya naman nalagay ang kanilang buhay sa mahirap na sitwasyon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga tuko at agad ng mga itong umatake sa grupo ng ating bida gamit ang kanilang mga malalagkit na laway, samantala ang iba naman ay direktang umatake patungo sa panig ng ating bida, dahilan upang mas lalong mahirapan ang mga itong depensahan ang kanilang sarili. Batid ni Lin Yuan na ang kamandag ng isang tuko ay hindi banta, subalit masyado ang mga ito marami kaya naman ay nakakatiyak si Lin Yuan na isa itong malaking gulo. Kaya napagpasyahan ni Lin Yuan na gumamit ng pangmalakasang atake, kaya naman agad ang ating bida naghanda ng kanyang radioactive rays bilang pangontra sa mga tuko. Ngunit bigla na lang yumanig ng malakas ang buong kuweba, dahilan upang ang ibang mga tipak ng bato mula sa itaas nila ay magsipagbagsakan, at habang abala ang ating bida sa mga tuko ay may napansin itong isang mabilis na nilalang ang sumulpot sa eksena kung saan ay patungo ito sa lokasyon ng grupo ni Lin Yuan. Maya-maya lang ang mabilis na nilalang ay agad na nakarating sa lokasyon ng ating bida, at dahil huli na upang sila ay umiwas ay tinulak na lang ni Lin Yuan si Miss Ape, sabay sabi ditong ito ay mag-ingat. Matapos ng ating bida tulak ang Savage Ape ay tuluyan nang tumama ang atake ng dumating na malaking nilalang sa ating bida, dahilan upang ito ay mapatalsik sa dikalayuan at ito ay tumama ng malakas sa pader ng kuweba, dahilan upang mag-alala dito si Miss Ape. Subalit nang tatangkain na sana ni Miss Ape tulungan ang ating bida ay pinigilan ito ng maraming mga tuko, kaya naman ay wala na itong nagawa pa upang malaman ang kalagayan ng ating bida. At habang sa kabilang banda naman ay labi si Lin Yuan nasaktan sa ginawa ng malaking nilalang, subalit hindi na ito pinagbigyan pa ng malaking nilalang at agad na itong muling sumugod sa ating bida habang nakabuka ang kanyang malaking bibig, at dahil sa hindi na ito ni Lin Yuan magagawa pang iwasan ay pinangsangga na lang niya ang kanyang kamay upang pigilan ang nilalang sa pagkain sa kanya. Subalit masyadong mautak ang kalaban ng ating bida kaya naman ay mula sa bibig nito ay may lumabas na kulay berde na bagay na balak nitong ipang-atake sa ating bida. Hindi rin nagtagal ang atake ng nilalang ay walang pag-aalanlangan nitong pinakawalan direkta kay Lin Yuan, kaya naman natulak ang ating bida at tumalsik ito sa dikalayuan, matapos si Lin Yuan tamaan ng laway ng nilalang ay napamura ito dahil ang laway ng nilalang na ito ay nakakaagnas. Maya-maya ang bagong dating na malaking nilalang ay tuluyan nang nagpakita, kung saan ito ay ang kamay ng hari bilang si Venom, ang nilalang na ito ay ang direktang bloodline ng hari ng mga carrion geckos. Bilang unang kamay ng hari, siya ang namamahala sa lahat ng karaniwang tuko, gaya na lang ng pagpapalawak ng teritoryo sa Abyss Island, umaabot ang laki ng halimaw na ito sa 60 meters, at ito ay nagtataglay ng bigat ng 480 tonelada. Bagamat ang nilalang na dumating ay ang pamilya ng hari ng mga tuko, hindi man lang dito natakot ang ating bida. Bagkus medyo nagulat pa ito dahil ang kanyang kaharap ngayon ay ang anak ng hari ng mga carrion gecko. Kaya naman sa mga puntong ito ay nagkaroon ng ating bida ng kaunting idea, at ito ay kung sakaling kanya itong bihagan at pagbantaan ng hari ng mga carrion gecko na lisanin ang isla ay nagtatakang napatanong si Lin Yuan kung gagawin ba nito ang kanyang utos. Maya-maya lang ay biglang naputol ang pagmumuni-muni ni Lin Yuan dahil agad na itong muling inatake ng halimaw gamit ang kanyang nakakalusaw na laway, kaya naman mabilis ito ni Lin Yuan inilegan na madali lang naman niya nagawa. Matapos maiwasan ng ating bida ang pinakawalang atake ng mabangis na halimaw ay makikita ang dinulot nitong epekto ay lubhang delikado, dahil madali lang nitong nalusaw ang pader ng walang kahirap-hirap. Batid ng ating bida na kung hindi siya nakaiwas sa ataking iyon ay baka magtamo siya ng matinding pinsala, kaya naman laking pasasalamat nito sa kanyang bilis ng reaksyon at liksi. Maya-maya lang ay napansin ng ating bida na muli na naman naghahanda ng isang malakas na atake ang nilalang na si Venom, kaya medyo si Lin Yuan nangamba dito. Matapos ang nilalang maghanda ay agad na niya itong pinakawalan patungo kay Lin Yuan, at sa mga puntong ito ay doble-doble ang atake nito.
kaya naman halos makalaglag pang ang pinagmasdan ng ating bida si Venom sa labis na gulat, sa kadahilanang hindi man lang niya magawang magpakawala ng bomba sa ganyang kabilis na paghahanda. Abangan sa susunod nating kwento kung saan tuluyan na ngang magaganap ang makapanindig balahibong bakbakan sa pagitan ng mga malalakas na nilalang, at sa pagpapatuloy rin ng ating kwento ay ating masasaksihan ang maraming kahindik-hindik na kaganapan na mangyayari. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.